ito, kilala niyo ito, lalagyan na ito. Vienna sausage. Madami sa SNR. Ang nakatanim, rambutan. So, ang ibig sabihin lang, sa maikling message dito, kaya ako tinawag na tactical farming yan, pwede tayong magtanim, pwede tayong mag-produce, hindi tayo aasa sa Department of Agriculture na paramihin yung pagkain, kaya natin magtanim. Kaya yung mga apo ko, tinuturuan ko sila paano magtanim, alagaan. Tuwan-tuwa sila pag namimitas sila ng prutas. No? Tapos yung sa akin, yung passion fruit ko ngayon, ginagawa kong jam. Yung bayabas namin, yung native na pula yung laman, ipunin mo yun, masarap din na guava jam. Madali lang magluto. Yung aking avocado, dahil mahilig yung mga anak yung mga apo namin, magkano yung isang arsin na ice cream? Napakadali lang gawing ice cream. Ganon din yung papaya. So mapuproduce mo lahat. Meron din akong maliit na manuman. Kapit lupa ko doon, hindi naman niya ginagamit, pinakurang ko. Meron akong saso. Yung manok na saso, breed. Nag-umpisa ako sa 5, bumili ako sa Lazada ng incubator, maliit. Nag-aral ako po paano mag-incubate, tina-incubate ko, ngayon 40 na sila mahigit. Ang lalaki mga 4-5 kilo. Yung babae, 2-3 kilo. Ang kinakain lang, mga damo. Yung mga tinatabas ko na damo, hagis ko sa loob. Yung mga balat ng mga pinagbalatan ni Mrs. na kung ano-ano, instead itapon mo sa basura, hagis mo sa kanila, kainin nila. Walang ganong gastos. Hindi kasi yung saso matibay, hindi ganong nagkakasakit. So, kahit ano yung pakain mo, kakainin lang. Hindi katulad ng kabir. Malalaki nga, pero masyadong matakaw at nagkakasakit. Yung saso, aklimado sa atin. Ang aking message ngayon, sa ating mga kamay, nakasalalay yung ating mga pagkain. Napakayaman ng bansa natin, kaya lang, hindi natin pinagyayaman. Umaasas tayo sa iba na gumawa ng